Sa naging latest speech ni BBM kanina, ay tila pinagtawanan ito ng mga netizens. Abay may paiyak-iyak pa daw. Akala mo talaga'y concern sa taong bayan at sa Pilipino. Oh, napabuntong hininga pa sa kanyang kakaiyak. Sa naging comment section niya ng kanyang naging live, ay pinagtawanan lamang ito ng mga netizens at sinabing, wow, Best Actor. Kaya naman ng mga certified DDS ay may nasabi sa pag-iyak-iyak na ito ni BBM. Nambudol na naman si BBM sa latest speech niya. Umiyak from the start dahil sa narinig daw niya na testimonies ng mga biktima. Pero kasali sa speech niya ang pag-iyak niya. Ano yun? Na-anticipate niya? O nila naiiyak siya? Comedy scriptwriter yata ang nahay ng Office of the President. LOL. Samantala, inilabas ng certified DDS si Tio Moreno kung sino ang nanalo sa bidding patungkol sa 2.3 billion pesos DepEd laptop project. Yan ay walang iba kundi ang SunWest Construction and Development Corporation ng nag-iisang one and only Zaldico. Heto at ipinakita pa ni Tio Moreno ang Notice of Award. Silipin ninyo mga kasweet kung gaano naglalakihan ang mga unit price at ang total amount. At eto nga, yung naging kaso noon ni Zaldico na DepEd laptop scam. Ano na kaya ang nangyari sa kaso na ito? Grabe kung makabato itong si Zaldico kay Vice President Sara ng putik ay siya palang may tinatago. Isa pa lang ito sa baho ni Zaldico. At ang scam na ito sa Department of Education ay nangyari. Hindi pa DepEd Secretary si Vice President Sara. Kaya marahil isa ito sa hawak na ebidensya ni Vice President Sara. Ang unanong buwaya, zip ang bibig sa scam niya sa DepEd bago naging secretary si VP Inday Sara. Isa yan sa hawak na ebidensya ni Sara laban sa kanya maliban sa NEP budget ballooning to GAA once approved since 2022. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi sa 51 billion pesos ni Pulong na mga gawain naman nila ay lagyan ng mga insertions ang budget sa piling agency gaya ng ginagawa nila sa DepEd. Sa mga pabor sa kanya, hayahayang mga buwaya pagdating sa GAA. No wonder kay Stel Kimbo ang gaba dili magsaba ingon ni VP Inday Sara. That's the closest thing you can do to make the people believe that Dutertes are corrupt. Ganon pa rin 2028, kulelat na naman kayo. If I were you, better game up dapat nasa 10 times ahead kayo. Kung hindi, madami na naman na ma-expose pag nanalo ang mga Duterte. Tawa now, iiyak na naman later. Inidoro Fields. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon ang magaling na influencer na si Waray Laban na hindi man lang magawa ng paraan ang mga nagtataas ang presyo ng bilihin, ng bigas, ng kuryente at tubig. Pero nakakagawa naman ng paraan sa kanyang Duran-Duran concert. Naritong kanyang komento at reaksyon, panoorin natin. Mapapapunyeta ka na lang talaga sa gobyernong ito. 'Di ba? Nagpadura-dura ng concert pero hindi man lang inalala at hindi man lang gagawa ng paraan dahil nagtaas na yung kuryente natin ng 15 cents per kilowatts, 'di ba? Kasi yung nagbudol sa atin na presidente ay hindi pro-Pilipino, kundi pro-oligarchy, 'di ba? Ang presidente natin ay sinusuplayan ng WPS ng mga oligarko. Ang Meralco raises power rates by 15 cents per kilowatts this September. At ito pa ha. O di ba? Sumunod naman si Rason, Manila Water to raise rates 0.86 per cubic meter amid, di ba? Ayan. Kasi yung nambudol sa atin na presidente ay hindi pro-Pilipino, pro-oligarchy. Ang lakas ng loob gumasta ng pera ng taong bayan, ang lakas ng loob magpaayuda, pero ang totoong sitwasyon, ang totoong kalagayan ng bansa ay nalulubog ang mga Pilipino sa kahirapan. Dahil pro-oligarchy, pinapaboran ang mga negosyante pero hindi pinapaboran ang basic necessity ng mga Pilipino kagaya ng basic commodities at utilities. Nagtaas na yung kuryente, nagtaas na yung tubig. Ano ang hihilahin nito? Siyempre, ang sahod ng mga Pilipino. Dahil madadagdagan na naman ang kanilang bayarin na dapat ay nakalaan na lang ito sa pagkain.
sa mga bilihin kasi mahal. Pero hinihila ito. Dahil sa pagtaas ng kuryente, pagtaas ng tubig, susunod nito, hihilahin ang lalong pagtaas ng petrolyo na kasabay nito ang taas ng pamasahe na lalong tataas ang bilihin pero ang sweldo ng mga Pilipino ay mababa pa rin. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong nakukuhang mga investors dito sa bansa, walang pumapasok dahil lalong bumubulosok ang presyo ng mga utilities natin kung saan umaaray dito ang mga negosyante. Mapapapunyeta ka na lang talaga dito sa namumuno sa bansa. Isang budol at isang waldas ay walang magawang paraan kung paano gagaan ang pamumuhay ng Pilipino. Walang Pilipinong tamad. Pero may mga may mga politiko na korap. Okay lang yan na magtaas ang tubig. Uwi naman ako ng probinsya, gagawa na lang ako ng balon. Doon libre ang tubig, hindi kailangan bumili ng mineral water at hindi kailangan na may bill. Pero paano yung mga Pilipino na umaasa lang sa maliit na sweldo pero mataas ang utilities, 'di ba? Napakawalang silbi talaga ng namumuno sa bansa. Naglulustay ng pera, nagpapa-concert ng dura-dura habang mga bangag at nagdudurog kaya hindi ni livestream. Hay nako, mga salot. Ano bang masasabi ninyo mga kasweet sa tila pagdrama daw ni BBM? May paiyak-iyak pa daw. Nakala mo naman talaga ay concerned daw sa mga Pilipino. Pero patuloy pa rin naman ang kanyang pagpa-party-party. Gising na nga daw ang taong bayan sa mga pinagagawa ng Marcos administration ngayon. Kaya't di na ubra ang mga paiyak-iyak na yan. At ano naman daw ang inyong masasabi sa naging baho ni Zaldico? At naniniwala ba kayo na itong si Zaldico ay kamukha daw ni Kokey? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like.